katotohanan, not partial truth. We present here the whole Bible, not the partial truth. Amen? Tinanong ko siya kanina, si Bishop Eusebius ba, base dito sa John Romer Testament, may aklat tayo po. Sinasagot lang tayo na walang basihan. So, ang atin, mas mabigat. At sabi dito, si Bishop Eusebius of Caesarea, sabi niya kanina wala kang mabasa na compile. Binasahan na natin, pero na-amaze siya. Meron pala. Dahil 20 minutes masabi mo lahat. Hindi. Dahil hindi natin ma-express lahat sa 20 minutes lang. So dito si Bishop Eusebius, the man who first compiled this list, who is considerable figure in the early history of Christianity. Bishop Eusebius also provides the next chapter in the history of the book, the writings of Bishop Eusebius, that provide the first complete surviving list of what precisely the Christian Bible should contain. Irenaeus had coined the name New Testament to stand alongside the Old. Now, in his Storia Ecclesiastica, Bishop Eusebius counted out one by one the Old and New Testament. So, tinanong ko sa kanina, kapatid, kung hindi si Bishop Eusebius ang nag-compile, sino? Pumunta siya sa Old Testament, pumunta naman siya sa New Testament. Dito, buong-buo ang pinipresent natin. Ngayon, piniplay niya yung video, pero hindi na play. Nasa kukuti ko na saan siya pupunta. Pero bakit hindi mo sinasabi na si Pope Damaso? Si Pope Damaso, siya ang nag-official. Dahil siya Santo Papa Ito si Bishop Eusebius, local church lang. So mag-final scene yan ay ang Papa. Bakit? Siya ang nakatanggap ng susi. Babasahin natin. Sabi niya kanina, hindi mo sinasabi. Hindi mo na-utter si Bishop o si Pope Damaso. Hindi ka nakinig. No? Kanina nga nagtanong ako sa'yo, iba yung sagot mo. Pakiusap, makinig ka naman. Dito sa the New Testament, binabasa ko ito kanina, the Latin Bible of the Roman Catholic Church, the Vulgate, or the Common Bible as it is known, which has been approved and protected by popes. Hindi lang isang Santo Papa, hindi lang isang obispo, marami. Tinanong ka nga, ikaw kanina, nahirapan ako sa kalisod, no? Si Bishop, dahil maraming nag-request kahit nahirapan ako para sa inyo, no? So ngayon mga kapatid, tinanong ko siya, si Bishop Melito of Sardis. Siya ang nag-coin sa term Old Testament. Sabi niya, bago tayo mag-conclude, dapat Old Testament and New Testament. Ang nag-coin pala sa Old Testament si Bishop Melito. Sinong nagsabi nito? Ang kanilang Bible scholar. No? Sino pangalan nito sa Bible scholar na ito? Si Lee Martin MacDonald, Baptist Theological Institute. So, tinanong ko siya kanina, ito ba si Bishop Melito's Protestante? Yes or no? Hindi. Dahil hindi yan Protestante, ano yan? Babasahin natin ang document mga kapatid. Roman Catholic Church, for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. Ilan? One religion. Ano yung relihiyon na yan? Of Christianity. There were no separate sects. Wala pang Sabatista, wala pang Baptist. No separate sects or branches or Christianity as they are today. The word Catholic means universal, and for the first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Dahil inaamin niya kanina na hindi Protestante, therefore member siya sa Roman Catholic Church. The Roman Catholic Church is original
and still the largest Christian church original. No? Sino ba yung Christian church na original? Roman Catholic Church. Dahil yung protestante, sabi niya kanina na si Martin Luther daw anak natin. No? Totoo anak natin. No? Pero naging ama nila. Anak na prodigal son. Ono, Juan 2:19, maraming humiwalay sa atin. Sila po ay mga anti-Kristo. At patuloy tayo, dahil sinabi mo si Martin Luther ay ama ng mga Katoliko. Objection, Mr. Moderator. Objection na. Wala ni objection? Ribata, proceed. Wala objection? Dili, kuhan ba ni? Second Ay, presentation. isa ha. Ang among kuan ani is the second stand of the rebuttal. Yes. Adunay usa lang ka objection. Usa lang. And the conclusion, wala na tay objection. Yes, wala man ko. So isa rin usa lang. Okay. Usa ka objection. Mr. Moderator, kung ang ating tema compile so bakit si Martin Luther, protestante o hindi, ama ng ano, wala kami pakialam doon. Patunayan niya, Mr. Moderator, ang Old and New Testament, compile ninyo. Kung patunayan mo si Martin Luther na compile, sabihin mo para pasok tayo sa tema. Hindi yung si Martin Luther, amon yun. Wala naman kami doon. Alita sa compile, Mr. Moderator. Please, balik tayo sa tema. Okay, proceed. And whatever be the remarks reserved on the succeeding portion, especially on the conclusion and your cross-examination. Proceed. Sinusundan na natin yung mga argumento niya. No, rebuttal nga ito eh. Paano natin i-rebut yung argumento niya kanina, di ba? Sabi niya, si Martin Luther is father of Protestantism. Hindi po siya father of Catholicism. So, sang-ayon siya na sa kasabihan, like father, like son. So ngayon, balik tayo sa compilation. Even more important, sino nagsabi nito? Inyong Bible scholar kapatid. Even more important was the witness of Muratorian Canon 170 AD, which was compiled of books recognized as canonical at the early date by the church. Itong Muratorian Canon, it is a Latin text. Roman text. So therefore, yung kinukot niya, ang nagawa niyan ay mga Roman Church. Latin na eh. Ano ba yung official language natin? Latin, mga kapatid. So hindi siya nag-deny. So yung kinukot niya ng mga early church fathers, it is the member of the Catholic Church. At pinatunayan din ni Dr. Paul Enns, hindi si Paul Alima, in 4th century, there was also prominent recognition of the Old Testament when Saint Athanasius wrote in AD 367, he cited 27 books in the New Testament as being the only true books. Kinsay nagsulti ani? Ang ilang Bible scholar. Kinsay gikot nila? Si Saint Athanasius, bishop sa Iglesia Katolika. Bishop of Laodicea. Patuloy tayo. In age, as Council of Laodicea, it is a council of the Catholic Church. Wala pang protestante dito. 363 AD, ang tagal na. 363 AD po. Ang nag-object ngayon lang. Sabi dito, the Council of Laodicea stated that only the Old Testament and the 27 books of the New Testament were to be read in the churches. Council of the Catholic Church. Bigyan nating papuri. So sabi niya kanina, hindi mo nabasa eh. Ang nag-attest nito, ang inyo ng Bible scholar. Basig di po siya mutuon, hindi gali siya mutuon siyang amahan. Di ano po, ang statement sa Bible scholar si Dr. Paul Enns, recognized Council of
Katoliko. The same recognition. Pakpakan na to ang konsilyo sa simbang Katoliko. Ikaduhang konsilyo, wapay protestante yan eh. Council of Carthage 397 affirmed that only those canonical books were to be read in the churches. Council of the Catholic Church. So anong sabi dito sa reference? Attested by the councils, by popes, by bishop of the Catholic Church. Ngayon, dapat magbigay siya ng official na aklat na hindi ang konsilyo ng simbahang Katoliko. Kung makabigay siya ngayon, hihintayin natin ha. Sasabihin niya, ibangga ako niya sa ni Pope Damaso. Si Pope Damaso ang nag-compile ha? Hindi si, bakit sinabi mo si Eusebius? Si Bishop Eusebius is a local bishop. The higher authority is the Pope. The final na official ang listing during 405 with the help of Saint Jerome. So ang kinukot niya, mga Saint Jerome, Saint Ignatius, hindi protestante na mga Bible scholar.